May mga bagong pasabog sina Bota City Representative Toby Chanco sa umano'y mga insertion sa 2025 budget. Sa halip umano na gastahin sa mga proyekto ng gobyerno, pinuhunan daw ito para patalsikin si VP Sara sa pwesto. Narito ang agenda report ni Hannah T. Tila lumilinaw na kung paano sa loob ng ilang taon nilaro at binago ng Kongreso ang nilalaman ng taunang General Appropriations Act o GAA o mas kilala bilang budget ng Pangulo. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpakita ng gigil sa issue ng mga budget insertion sa kanyang SONA ngayong taon. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Marami mambabata sa nabigla. Karamihan dito, mga kaalyado at kamag-anak ng Pangulo. Mula noon, parang bomba ang pasabog ng mga revelasyon tungkol sa tila maanumalyang 2025 national budget. Habang nakabakasyon ng Kongreso para sa undas, tuloy-tuloy ang closed-door hearings ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at minamataan na ang pag-livestream sa budget process dahil sa intense public pressure tungkol sa transparency. Sa gitna ng investigasyon, nabunyag kung paano nilaro ng ilang opisyal ng DPWH ang bilyong-bilyong piso sa flood control projects in a span of about 10 years, kung saan kasabwat umano ang mga contractor at mga politiko. Kabilang dito ang malawakang congressional insertions at paglipat ng pondo mula sa programmed budget papunta sa unprogrammed funds kung saan mas mahirap i-track ang pondo. Bagamat pinirmahan ni PBBM ang budget, marami sa mga proyekto ang nilagyan niya ng veto at nilagay sa for later release. Sa programa ng Bilyonaryo News Channel na Politico Talks, kinwento ni Representative Toby Chanco ang meeting niya sa dalawang mataas na opisyal ng Kamara noong Marso, alinsunod sa instructions umano ni dating House Speaker Martin Romualdez, kung saan inireklamo raw nila ang pagkaka-FLR ng kanilang allocations. Sina Representatives Dong Gonzales at JJ Suarez daw ang mga nakausap niya. Doon nila sinabi sa akin na paano yan, in-FLR nyo? May mga namuhunan na dyan. Nag-advance, baga. Malalim yung implikasyon nun, may mga namuhunan na. Advance. Sabi ko noon, syempre nainis ako. Sabi ko, bakit nyo naman ipinuhunan yung political capital ng presidente? In that context. Okay. Next. Nung hindi nila ako makumbinsi doon sa may namuhunan, sabi nila, paano yan? Naipangako namin yan sa mga pumirma ng impeachment. Matapos nito, binanggit niya agad ang naging usapan sa Pangulo. Sinabi sa akin, sinisingil nila na i-release yung FLR, yung for later release, kasi ipinangako daw nila. Yun nga, kaya nga pumutok na si PBBM nung At sinabi July ni 21. PBBM na hindi niya din alam yan dahil hindi yan Ang eksaktong word niya, walang ganyang usapan. Ganyan. Ayan, malinaw. Yan ang batayan ng mahiya naman kayo. Tila tumuturo ang usapan sa malawakang political deal-making na nakaugnay sa fourth impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan 250 na kongresista ang lumagda nitong Pebrero. Isa-isa nang pinapatawag sa ICI ang mga pangunahing nakilala sa budget scandal, kabilang sina Tiangco at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ngayon, patuloy pa rin ang fact-finding ng komisyon para alamin kung sino ang mastermind sa likod ng malaking budget scheme. Sinusubukan ng Bilyonaryo News Channel makakuha ng komento mula kina Suarez at Gonzales, pero wala pa silang sagot sa amin. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.